19, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasa liksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts niyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Taruk, who was still the president po, Your Honor. So, like what Mr. Edilito Sangco described her, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor, youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, ibibigyan niya lahat kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakapira sa kapihan. At if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ba mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? You have the floor. Mr. President? Raldin Tarok Florano. Geraldine Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit kuya mo itulog, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, kaya ako, makasabihin nyo, naabay nagkuhan na, nag-gawin mo ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Reza, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpo-file ng mga resolusyon, nagkukontak. Sorry ma'am. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts. At kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbibelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabi ng kalukuhan. Sorry po. You just proceed the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Gano'n lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So wala pa ni sa bukid, sir. So doon pa kami sa municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, yung lindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So noong time na yun, sa parang panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami tinatawag ng aking lola. So sabi ng lola, naman tayo junta sa Sungkoy,
basin daw mag-tsunami. So isipin namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung magdagan ta sa barangay Sungkoy diya sa itawag na mo kanang guest house sa Sungkoy, Kung itagalog mo para kung tayo ay pumunta ng barangay Sungkoy, may yung kasi ng junction sa river at saka yung dagat. So kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga sir, yung tulaw nga sir, nandito na yung level ng dagat eh. So ito yung nangyari. So sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. On record sir ha? On record sir. Pero hindi yan napalabas sir sa sa media. Alam niyo ba kung bakit? Si Moon Waldes, I don't know if TV5 na siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, tatlo yung nilapitan ko pero hindi ako yung-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako yung-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako yung-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Sir Teresa, based on the facts, 2017, walang nangyari na doon, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtago namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney din yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede patapusin. first Andito na po si Jeng umupo ka Plaza, dyan. Mr. Chair. Sir, pwede. Upo ka. First, continue. Oh. Yes, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yun. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon nga kami sa bukid, itong si Renz Kilario, actually, ito si Renz Kilario, sir, estudyante ko nung sa high school. So, hindi ako, Teacher ka? teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerry. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Bisaya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala. Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, naniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mo to o Diyos kay ngano. Usaray akong Diyos si Jesu Cristo. Yan siya may question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño. Kinukuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili. O di ko to nga, because kasi na si Mesiya, dili. Sir, pwede mo naman ko, sir, sa akong istorya. Kaya 2019 mga sila nila, tapo pagka December, sir, before December, sir, before December, parang minimintor na aking lola si Jerry Kilario, kung paano nagaling yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo, pero plano sa kaayuhan, sa mga kanto yun sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na
gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerry Esquilario. Mr. Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi kasi sa akin aking lola. Hindi, Sir, di pa ako tapos magtanong. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni Lola ninyo? Dineclare yan ni Lola, sir, doon sa ano namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin sa akin personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni Lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Personally. Okay, Sinabi sa akin. tinatanong ko kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato. Senador Bato ni Jerry Esquilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung namatay Mr. Chair, so Sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, Sir, so tawag niyo rin kay Jerry Esquilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi, Sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko sa Senyor kasi yun yung estilo niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am Jerens. Well, Sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerry Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan, Yun yung pagkikilala nila, ma'am. na Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako Mr. magkapalit. Chair. Hindi ako maniwala ma'am na sa iyong reincarnation, ma'am. Sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag si Aguila, nasa sa kanila yan. Walang bilabot na, sir. Sige, madayon ko, sir. Madayon ko. mga Tagalog. Oh. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na nating lola. Di ba ikaw yung gusto na kapalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi siya, matalo yung ina ko, sir. Sa 2019 election. 2019 ba yan, eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yung sinamatay namin lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman eh, kung sa Bisaya pa, kung saan naman eh, gawa na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola, so imo nang barugan. So pinatay na yung sir, dito sa Himbarog, sir, sa pagkamatay after pagkamatay ng aking lola. Nagkaroon, si Mamerto Galarena, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto nating lola, sir, na yung papalitan ng vice president ay yung ating ina, yung senior Delia Torcolano. Pero pag sinabi ni lola na siya daw yung papalit ng siya yung magiging vice president, sabi nating nanay, ma, gusto na ako mag-vice president na si Mamerto Galanita. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yun ni Mamerto at saka yung si Jerens, yung presidency at saka vice president, hindi yan totoo, sir. Yung may personal views. Mr. Chair, inote lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng kabila, sir. Yun yung sabi ng mga affidavit. Kasi affidavit daw namin. May pinabot ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron. Narinig mo? Meron ako, sir. Kaya Sige. mahirap sa amin na ating kapatid, makaya namin patayin o lasunin yung ina namin sa kalula namin. Sino na maghipokitong tao na mga kasawa yun? Kayo ang inakusahan niyan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa.
Yun. Sandali lang. Mr. Sandali lang. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Sir Teresa. You... Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you ha. Thank you. Salamat kayo, sir. Jeng, nakapagtestigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay kailangan mo ba nang mag-translate? O bukod sa Bisaya, marunong ka rin Pwede mo para mas mainam na malinaw na papapaliwanag natin. Okay. So, Attorney Ruth, Mr. Chair, translate kay Jen. So, Jen, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sila J. Renz Hilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Noong time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jeren Hilario, sila una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa kapihan at magawa nila gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagdumakay si Ma'am Manina man ang gisunod sa karaghanan, dili pa man si Jeren Hilario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina. Mama Nina. Si Rosalinda Tawag Taro. nila, Your Honors, Mama Nina, at hindi sila J. Renz Hilario. Yung time na yon, yung 2019, kasagsagan sa pagtakbo namin sa kapihan, doon nagsimula dahil may sasakyan sila Montero na binigay ni Karen Sanico, binigay ni Mama Nina. Nagalit si Mr. Karen Sanico dahil pinapasakay daw yung mga pinaksiyaw, ginamos. Yun ang una kong narinig na nagalit siya kasi amoy ginamos daw at pinaksiyaw yung loob ng sasakyan. Sabi ni... Yan ay mga pagkain Oo. na ikaw ba ang nagluto? Hindi. Sa mga tao na gustong umakyat sa bundok na sumabay sa amin na sumama na tumakbo doon. Nagalit siya kasi amoy paksiw daw. Apoy isda at saka ginamos. Sabi niya na dapat kunin ang sasakyan dahil wala silang kumbaga ambag sa sasakyan na ginagamit nila. Kaya pinakuha ang sabi, ipapakasa lang daw. Binawian ang sasakyan si Miss Rosalinda Taro. Pangalawa, yung isang... Ewan ko lang, pero kung amoy ginamos yung sasakyan, matutuwa pa nga ako, masarap yun, di ba? Tapos binawi na lang kay Ma'am Rosalinda, pinakasa. Pinakasa daw. Tapos, anong nangyari? May isang pang sasakyan sa Bayanihan, sabihan namin sa bundok namin, yung black van na itom, sa black van. Black van na itim. Oo. Black van Yan na is- itim. Black van na itim. Black van eh. Wala namang black van na puti, Mr. Chair. Sige po, Jen, yung black van, ano nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang pundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa tuwing Jen, ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie? sa mga empleyado na namo na sa bayanihan ang nagpalit ato ng sakdanan. Ang mga empleyado sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yun. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalinda Taro kasi parati sinasakyan ng mga matatanda yun sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2019
2018 yata kasasagan ng trainee, sabi pagsimula ng trainee, sabi nila, Pagsimula yun ng training. trainee. Nagsimula ng training, sabi, Training para saan? Soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may sandugo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po noong 2018? 2020 pagsimula pa ng training namin. 2019, Soldier of God, sino doon yung God? si Jeren Skilario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of Jerian Scenario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung Sandali, Jing, ha? Sandali, ha? Administrative announcement lang, ha? Yung may pagkain na kayo dyan, this is a working lunch. Handa na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jing. doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa bundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa bundok sa iba rin pagkuha sa grupo, ilang gikuha ang simpatiya na mag-imog mga private soldier kay mag-promote man og isang dalo anang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundo kay mabizaan man ang grupo sa arema sa soldier man mag-focus mga ilang kuhaon na mag-train sila sundalo kay para po ng pagdepensa o may masulong na mga sundalo po sa gobyerno. So, Poli, ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong Soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa Soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level libutang agamong mga leader sa bundok ba kay dili man sila maka-hold o kung sa ilang buhaton. So, Yeah. pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jem? No? Para hindi maka-influensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila, na dili ko no maazo pag dumani Rosalina Tarok kay dili ko no kay Baumuhawid og kwarta. Ingon sila na. Sabi nila, hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok dahil hindi siya magaling magdala ng pera. Manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O di am nabati na ka na to itong time na rin na kila nang kuha na magsugod ng training kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagda sa karaghanan kay ilat mong paninggamutan na ma-turn over ang pagduma ni Mamanina ni Senior Aguila. So, nagmadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jen, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal o may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. Ay kinakasama paggabi. O may pinapapunta.
Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nang-aabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pumapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisig sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso na sa mga minors? Minsan pinapapunta sa paksol restricted, pinapa-restricted, pinapalabas sa gate. Pero sa akin, pinapalabas po kapag hindi pumapayag, kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo ng Agila. So, tulad nung binanggit ni na Elias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas doon sa kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, kayong mga soldiers of God. Yung Agila. In Agila. May label po kasi sa sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyong, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jen, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, 4 po sila lima sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico, Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. J. Renz Kilario. Si Jerens po kasi ang pa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang 5 yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalan ito sa mga witnesses natin. So, nung unang sa sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Ito, silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Mamerto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers? Abogado ba siya? Si Mr. Galanida?
doktor. Doktor. Doktor sa, Doctor of Education. Oh, I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o consultant. O, sir. Kasi sa kanya mo kaya nagtatanong. O, sir. Sino pa isa? Si Karen San Nicole Sr. Karin Sanico. Ang Karin, senior, lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karin? Opo. Oh. Well, ikaw ang Karin. Yung may isa po sa Nico na sinasabi pangalan. Rosalie. Rosalie. Misis mo. Okay. Mr. Okay, Chair, okay. salamat kaayo Mr. Chair. Sa punto pong ito, Mr. Chair, dun sa yung isang sinabi ni Jeng na pinalalabas, yun yung isang parusa. Pwede rin bang matanong si Miss Lovely? Si Miss Lovely ay nandito rin po. Siya po kasi, yung sister po niya, Mr. Chair, ni Lovely, pinalabas sa gate bilang parusa. So, tapos, pinalakad ng paluhod papunta sa bahay ni J. Renz Kilario. Pwede po ba natin? Yes, go ahead. Miss Lovely, nakapagsumpa ba kayo kanina? Okay po. So, Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para po kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun po mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa nakapatid ko. Tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaki ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosalie Ahok po. Kasani ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung manong tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko po iyak ng iyak. Tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate na papasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Ang lahat ng bata po, minors siya nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko hindi yan yung kayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, lulunod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinaglunod po sila. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uli, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siyang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang umatay.
Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senior Aguila po. How old yung ano? How old yung kapatid mo? Child po, sir. Sana siya ngayon. Nandun po sa kapihan. Kapihan. Yes po. Nung una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-asikaso sa father natin. Senior Aguila. Bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Ano bang totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga sila sa pilitan, pagkatapos, pinapalo mo pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into totoo, their, sir. Personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihan po. Nasa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas. Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito bukas. Opo. Kaya mo? Opo. Kumsik. Kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Hilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa mga witnesses natin. Sorry po. Ano po? Sige. Dili man siya kataha, sir, o kaya nanay. Ha? Ay apel sir og isang nanay sir kasama para makuan maimbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niyang isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, ako kukunin ako yung mama. Ayun ba sinasabi niya? Ayoko magkalanta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo. Hindi mo siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw ko kasi ni Senior Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senior Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, ng dead body po ng ama ko. Inalitin nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung pumasagin sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yun nilibing yung tatay niya? Saan yun nilibing? Saan? Sa interview. Nag-interview kayo doon? Opo. Ano ginawa tayo noon? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir, pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi gusto ng husband ko na magprenda kami magkupa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta. At yung 40% ibinigay namin ni Senior Aguila kasi yung po utos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 50% kinukuha mo? Yes po. Binenta ng bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Sandali lang, sandali. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 40%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta ng lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At tapos nung ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya,
gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si third year college na po, sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami. Alam ng mother namin na nagkabla kong kapatid na lalaki na mahal naman yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o ano po. Kaya nung sabi na gusto ko magpa-opera na may pera ka pa dyan, kababago mo lang bumaba. Tapos ko, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pera, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin doon, si Dok Bimaw na, pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sasagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po daw kung namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na magandang kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi hindi lagi na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilar pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yung kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghihirap na pala yung ama ko siya. Nabatay na pala. Yun po. Mr. Chair. Yeah, but before Senator Rizal, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. Go ahead, Senator Rizal. Salamat ka, Mr. Chair. Mr.